Mabuhay mga kabantay airport and travel. Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, lalo na sa ating mga senior citizen at mga mahal nating OFWs na patuloy na naglalakbay. Ngayong Mayo 2026, habang nasa kasagsagan tayo ng tag-init at bakasyon, hindi lang ang matinding sikat ng araw at mahabang pila ang dapat nating paghandaan sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. May bago at mas sopistikadong banta na lumalabas at ito ang tinatawag nating heat scams. Ano ang ibig sabihin ng heat scams? Simple lang po. Ito ay mga modus operandi ng mga manloloko na ginagamit ang init, ang siksikan at ang pagod ng mga biyahero para biktimahin kayo. Alam nila na sa ganitong panahon, mas madali tayong malito, mas madali tayong mapagod, at mas madali tayong magtiwala sa sino mang nag-aalok ng ginhawa. At ang target nila, walang iba kundi kayo, ang ating mga senior citizen na mas vulnerable sa init at pagod, at ang ating mga OFWs na madalas may dalang mahalagang gamit at pera at nagmamadaling makauwi o makalipad. Ang channel na ito, ang Bantay Airport and Travel, ay nilikha para magbigay ng praktikal na gabay at proteksyon sa inyo. Hindi kami nagpo-promote ng generic travel vlogs. Ang misyon namin ay magbigay ng insider tips, mga babala, at mga karapatan na dapat ninyong malaman bago at habang kayo ay naglalakbay. Kaya naman, sa videong ito, ibubunyag natin ang 5 pinakamapanganib na heat scams na dapat ninyong bantayan ngayong 2026. Ang bawat modus ay ididetalye natin kasama ang mga senyales na dapat ninyong hanapin at ang pinakamahalaga kung paano kayo makakaiwas dito. Mahalaga ang bawat segundo ng video na ito kaya manatili po kayo hanggang dulo. Simulan na natin. Ang una sa ating listahan ng heat scams ay ang libreng tubig o pampalamig trap. Isipin nyo, mainit ang panahon, mahaba ang pila, at nararamdaman nyo na ang pagod at uhaw. Bigla na lang may lalapit sa inyo, mukhang ordinaryong tao, o minsan ay nagpapanggap na staff at mag-aalok ng libreng tubig, palamig, o kahit maliit na electric fan. Sasabihin nila, "Sir ma'am, mainit po. Bigay po namin yan para makatulong." O kaya, "May extra po kami dito, baka gusto nyo ng pampalamig." Sa unang tingin, mukhang kabutihan, hindi ba? Pero dito nagsisimula ang bitag. Kadalasan, ang pag-aalok na ito ay isang distraction. Habang kinukuha nyo ang inaalok o habang abala kayo sa pag-inom, may kasama silang 1 o 2 tao na tahimik na kukuha ng inyong bagahe, kukunin ang wallet sa inyong bulsa o bubuksan ang inyong bag. Minsan naman ang libreng tubig ay may kasamang small fee na biglang magiging sobrang mahal kapag nakuha nyo na. O kaya, ang inaalok nilang pampalamig ay may defective na parte na kailangan daw ayusin sa halagang hindi makatarungan. May mga pagkakataon din na ang iniaalok na tubig ay may halong pampatulog o pampahilo, lalo na kung kayo ay nag-iisa at mukhang madaling maloko. Pagkatapos ninyong inumin, magiging groggy kayo at doon nila kayo sasamantalahin. Kaya, paano natin ito maiiwasan? Simple lang po. Huwag na huwag tatanggap ng anumang iniaalok na pagkain, inumin, o gadget mula sa mga hindi kilalang tao sa airport. Kung uhaw na kayo, bumili sa mga official convenience store o restaurant sa loob ng terminal. Laging magdala ng sariling tubig. Kung may maliit kayong fan, dalhin nyo. Ang pagtanggi ng magalang ngunit matatag ay ang inyong pinakamahusay na depensa. Tandaan, sa NAIA, lalo na sa panahon ng tag-init, ang anumang libreng alok na hindi galing sa opisyal na booth o may uniforming staff na may ID ay kadalasang bitag. Ang pangalawang heat scam na dapat nating bantayan ay ang mabilis na pila o VIP access scheme. Sa NAIA, lalo na sa peak season ng tag-init, ang mga pila ay maaaring umabot ng oras. Sa init at siksikan, sino ba naman ang ayaw ng mabilis na proseso? Dito pumapasok ang mga manloloko. Lalapitan nila kayo, madalas ay nagpapanggap na fixer, special assistant, o airport coordinator. Sasabihin nila, "Sir ma'am, nakikita ko po ang hirap nyo sa pila. Mayroon po kaming VIP lane na pwede ninyong gamitin para hindi na kayo mainitan. May bayad lang po ito,
pero mabilis kayong makakalusot. Ang kanilang target ay ang mga senior citizen na hirap ng tumayo ng matagal o ang mga OFWs na nagmamadaling makahabol sa kanilang flight. Ang modus ay ganito, hihingian kayo ng malaking halaga, minsan ay libu-libong piso, para sa serbisyo na ito. Ang mas masahol, minsan ay idadala pa kayo sa isang pekeng counter o lane na hindi naman talaga opisyal. Pagkatapos nilang makuha ang pera, maaaring iwanan na lang kayo doon o ibalik kayo sa dulo ng pila o mas malala pa, baka mawala ang inyong mga dokumento habang kunwari ay inaasikaso nila. May mga kaso rin na idadala kayo sa isang opisyal na pila pero hindi naman talaga kayo VIP at ang bayad na ibinigay nyo ay bulsa na nila. Paano natin maiiwasan ito? Una, laging tandaan na walang VIP access o mabilis na pila na may bayad sa NAIA para sa ordinaryong pasahero maliban sa mga opisyal na serbisyo ng airline na binabayaran sa booking mismo o mga pre-booked na meet and greet services mula sa mga accredited provider. Kung mayroon kayong special needs bilang senior, humingi ng tulong sa mga uniformed airport personnel na may malinaw na ID. Sila ang may kakayahang magbigay ng wheelchair assistance o priority lane kung karapat-dapat kayo. Huwag na huwag magbibigay ng pera sa sinumang nag-aalok ng shortcut sa pila. Ang lahat ng bayarin sa airport ay dapat binabayaran sa opisyal na counter, may resibo at malinaw ang dahilan ng bayad. Kung may nag-aalok ng ganito, i-report agad sa pinakamalapit na airport security o opisyal ng pulisya. Ang pagiging mapagmatsyag ay susi. Ang pangatlong modus na dapat ninyong paghandaan ay ang fake medical assistance at emergency help scam. Ang init sa NAIA ay hindi lang nakakapagod, maaari rin itong magdulot ng heat exhaustion o iba pang health concerns, lalo na sa ating mga senior citizen. Alam ito ng mga scammer at ginagamit nila ito sa kanilang kapakinabangan. Kapag nakakita sila ng isang senior na mukhang nahihilo, napapagod, o nagpapakita ng anumang senyales ng discomfort, dahil sa init, lalapitan nila kayo. Magpapanggap sila na medical staff, airport personnel, or good Samaritan na nag-aalok ng tulong. Sasabihin nila, "Sir, ma'am, okay lang po ba kayo? Mukhang nahihilo kayo. Dalhin ko na po kayo sa clinic check or pahingahan." O kaya, "Bigyan ko po kayo ng gamot shock first aid." Sa gitna ng pagkalito at discomfort, madali kayong magtitiwala. Habang inaalalayan kayo o habang kinukuha ang inyong pulso, doon nila kayo sasamantalahin. Maaari nilang dukutin ang inyong wallet, kuhanin ang inyong cellphone, o kunin ang mahahalagang dokumento mula sa inyong bag. May mga kaso rin na idadala kayo sa isang liblib na lugar, kunwari ay clinic, at doon kayo hihingian ng pera para sa konsultasyon o gamot na hindi naman talaga kailangan, o kaya'y kukunin ang inyong mga gamit habang kayo ay nakahiga at hindi nakakakilos ng maayos. Ang mas masahol, minsan ay pinipilit pa kayong magbigay ng personal na impormasyon tulad ng bank details o contact numbers na gagamitin nila sa iba pang forma ng scam. Paano natin ito maiiwasan? Una, kung nararamdaman ninyong masama ang inyong pakiramdam, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga uniformed airport personnel na may ID. Ang NAIA ay mayroong official medical team at clinics na handang tumulong. Laging hanapin ang mga opisyal na logo at uniforme. Kung may lumapit sa inyo na nag-aalok ng tulong, tanungin ang kanilang pangalan at ID number. Huwag na huwag magbibigay ng inyong personal na gamit o impormasyon sa sino mang hindi ninyo kilala o hindi mapagkakatiwalaan. Laging bantayan ang inyong mga gamit kahit na kayo ay inaalalayan. Ang pagiging maingat sa inyong kalusugan ay dapat kasama ang pagiging maingat sa inyong kaligtasan at ari-arian. Ang pang-apat na heat scam na laganap ngayong tag-init ay ang distraction theft, lalo na sa mga siksikan at mainit na lugar sa NAIA. Alam nating lahat na sa peak season, punuan ang airport. Ang init at ang dami ng tao ay nagdudulot ng stress at pagod na nagpapababa ng ating pagiging mapagmatsyag. Ito ang eksaktong sitwasyon na hinahanap ng mga magnanakaw. Ang modus operandi ay ganito. Isang grupo ng mga magnanakaw ang magtutulungan.
Ang isa ay gagawa ng diversyon tulad ng aksidenteng, pagbangga sa inyo, paghulog ng barya o gamit, o paggawa ng kunwari ay kaguluhan sa inyong paligid. Habang abala kayo sa diversion o habang humihingi kayo ng paumanhin o tumutulong, ang isa pang kasama nila ay tahimik na kukunin ang inyong wallet sa bulsa, kukunin ang cellphone na nasa kamay nyo, o bubuksan ang inyong bag at kukunin ang mahahalagang gamit. Ang init at ang siksikan ay nagpapahirap sa inyo na mapansin ang nangyayari at mas madali rin para sa kanila na makatakas sa gitna ng maraming tao. Ang mga target nila ay kadalasan ang mga senior citizen na may dalang cash o ang mga OFWs na may mahahalagang dokumento at gadgets. Ang mga bag na nakasabit lang sa balikat o ang mga wallet na nasa back pocket ay madaling target. Minsan, ang distraction ay maaaring isang friendly na paglapit, kunwari ay magtatanong ng direksyon o oras, habang ang kanilang kamay ay gumagapang na sa inyong gamit. Paano natin ito maiiwasan? Una, laging panatilihing secure ang inyong mga mahahalagang gamit. Ilagay ang wallet sa front pocket, gumamit ng crossbody bag na laging nasa harapan ninyo, at iwasan ang paglalagay ng cellphone sa bulsa ng pantalon o jacket na madaling abutin. Kung may backpack kayo, isuot ito sa harapan sa mga siksikan na lugar. Pangalawa, manatiling mapagmatsyag sa inyong paligid. Kung may biglang bumangga sa inyo o may hindi inaasahang kaguluhan, laging suriin muna ang inyong mga gamit bago tumugon. Huwag hayaang madistract ng husto. Pangatlo, iwasan ang pagpapakita ng malaking halaga ng pera sa publiko. Kung may kailangan kayong bayaran, ihanda na ang eksaktong halaga bago pa man kayo pumunta sa counter. Ang pagiging handa at mapagmatsyag ay inyong pinakamahusay na panangga laban sa distraction theft. Ang panglima at huling heat scam na ating tatalakayin ay ang overpriced transport at baggage porter trap. Pagkatapos ng mahabang flight, sa gitna ng matinding init at pagod sa paglalakad sa NAIA, ang tanging gusto nyo ay makauwi na agad o makarating sa inyong destinasyon ng mabilis at komportable. Dito naman kayo inaabangan ng mga manloloko. Paglabas nyo pa lang ng terminal, lalo na sa arrival area, may mga lalapit sa inyo na kunwari ay taxi driver, private car service o baggage porter. Sasabihin nila, "Sir, ma'am, taxi po? Mabilis po kami. Diretso na sa inyo, walang pila." O kaya, "Tulungan ko na po kayo sa bagahe nyo. Ang dami po niyan, mainit pa." Ang modus ay simple. Hihingian kayo ng sobrang taas na presyo para sa kanilang serbisyo. Minsan ang presyo ay doble o triple pa sa normal na pamasahe. Sa pagod at init, madalas ay pumapayag na lang kayo, lalo na kung mukhang walang ibang option. Ang mas masahol, minsan ay idadala kayo sa isang mas mahabang ruta para lang tumaas ang metro o kaya'y hihingan kayo ng extra charge sa gitna ng biyahe. Sa mga porter naman, pagkatapos nilang dalhin ang inyong bagahe, hihingi sila ng exorbitant na bayad at minsan ay hindi pa ibabalik ang inyong gamit hanggat hindi nyo ibinibigay ang gusto nilang halaga. Ang mga ito ay nagpapanggap na helpful, pero ang totoo ay sinasamantala ang inyong pagod at kawalan ng kaalaman sa tamang presyo. Paano natin ito maiiwasan? Una, laging gumamit ng mga accredited at opisyal na transportasyon sa NAIA. Mayroon tayong yellow airport taxis, coupon taxis, at mga ride-hailing app na pwede ninyong i-book sa loob mismo ng terminal. Kung gagamit ng taxi, laging tiyakin na nakabukas ang metro. Kung coupon taxi, alamin ang fixed rate bago sumakay. Pangalawa, para sa baggage assistance, gumamit lamang ng mga opisyal na porter na may uniforme at ID. Laging tanungin ang rate bago pa man nila hawakan ang inyong bagahe. Kung maaari, i-manage ang sariling bagahe para maiwasan ang ganitong abala. Pangatlo, kung mayroon kayong kamag-anak o kaibigan na susundo, ipaalam sa kanila ang inyong arrival details at kung saan kayo maghihintay. Iwasan ang pagtanggap ng alok mula sa mga barker na hindi opisyal. Ang pagiging handa sa inyong transportasyon bago pa man kayo lumapag ay makakatulong ng malaki para maiwasan ang overpriced transport at baggage porter trap na ito. Huwag hayaang masira ang inyong pag-uwi o paglipad dahil sa mga ganitong manloloko.
Ngayon na alam na natin ang 5 pinakamapanganib na heat scams sa NAYA ngayong 2026, mahalagang pagtibayin natin ang ating depensa. Narito ang ilang praktikal na gabay na dapat ninyong tandaan para manatiling ligtas at protektado. Chatron, laging mag-ingat at maging mapagmatsyag. Ang pinakamahalagang panangga laban sa anumang uri ng scam ay ang pagiging alerto. Panatilihing bukas ang inyong mga mata at tenga sa inyong paligid. Kung may nararamdaman kayong kakaiba o may nakikitang kahina-hinala, huwag balewalain. Ang inyong instinct ay kadalasang tama. Takudom, huwag magtiwala sa mga hindi kilala. Iwasan ang pagtanggap ng tulong, alok o serbisyo mula sa sinumang hindi ninyo kilala, lalo na kung walang opisyal na uniforme at ID. Ang mga opisyal na kawani ng NAYA ay laging mayroong malinaw na identification. Kung may duda, tanungin ang kanilang ID at pangalan. Kung ayaw ibigay, malinaw na senyales yon ng scam. 3. Magdala ng sariling panlaban sa init. Upang maiwasan ang pagiging biktima ng libreng tubig trap, laging magdala ng sariling tubig. Kung may maliit na fan kayo, dalhin nyo. Magsuot ng light at komportabling damit. Ang pagiging handa sa init ay makakatulong para hindi kayo madaling madistract o mapagod. 4. Secure ang inyong mga gamit. Laging panatilihing nasa inyong paningin at abot kamay ang inyong mga bagahe at mahahalagang gamit. Gumamit ng mga bag na may zipper at mahirap buksan. Ilagay ang wallet at cellphone sa front pocket o sa isang crossbody bag na nakakapit sa inyong katawan. Iwasan ang pagpapakita ng malaking halaga ng pera sa publiko. 5. Gumamit ng opisyal na serbisyo lamang. Para sa transportasyon, bumili ng ticket o mag-book sa mga official counter o app. Para sa anumang bayarin, laging humingi ng resibo. Para sa tulong medical, lumapit sa official airport clinic. Para sa impormasyon, magtanong sa information desk o sa mga uniform staff. Ang pag-iwas sa mga fixer o shortcut ay makakatipid sa inyo ng pera at abala. 6. Planuhin ang inyong biyahe. Bago pa man kayo pumunta sa airport, alamin na ang inyong terminal, ang inyong gate, at ang inyong transportasyon paglabas ng airport. Ang pagiging handa ay makakatulong para hindi kayo madaling malito o masamantala sa gitna ng kaguluhan. 7. I-report ang kahina-hinalang aktibidad. Kung may nakita kayong kahina-hinalang tao o aktibidad, huwag mag-atubiling i-report ito sa pinakamalapit na airport security, pulisya o sa mga opisyal na kawani ng NAYA. Ang inyong pagiging mapagmatsyag ay makakatulong hindi lang sa inyo, kundi pati na rin sa ibang biyahero. Mga kabantay airport and travel, umaasa kami na ang mga impormasyong ibinahagi namin tungkol sa heat scams ngayong tag-init ng 2026 ay magsisilbing mahalagang paalala at gabay para sa inyong susunod na biyahe. Ang layunin ng Bantay Airport and Travel ay bigyan kayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaalaman upang ang bawat paglalakbay ninyo ay maging ligtas, komportable at walang abala. Tandaan, ang mga manloloko ay laging umaangkop sa sitwasyon at sa kasagsagan ng init at dami ng tao sa NAYA, mas nagiging agresibo sila. Ngunit sa pagiging handa, mapagmatsyag at pag-alam sa inyong mga karapatan at kung sino ang dapat pagkatiwalaan, kayo ay magiging protektado. Huwag hayaang ang pagod at init ang maging dahilan para kayo ay masamantala. Laging unahin ang inyong kaligtasan at kapakanan. Kaya sa susunod ninyong paglipad, whether kayo ay isang senior citizen na bumibisita sa pamilya o isang OFW na nagtatrabaho ng husto para sa kinabukasan, maging matalino sa inyong pagbiyahe. Ihanda ang sarili, alamin ang mga babala, at huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga opisyal na kawani ng airport kung kinakailangan. Kung nakita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa Bantay Airport and Travel para sa mas marami pang praktikal na gabay sa biyahe, at i-share ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay, lalo na sa mga senior at OFWs na madalas bumiyahe. Ang pagbabahagi ng kaalaman
ay pagbabahagi ng proteksyon. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli nating paglalakbay, laging mag-ingat at maging alerto.